Alright, nandito po ngayon si Ma'am Nida Arboleda and Rolando Arevalo. Okay. O Arevalo ba to? Para ireklamo niya yung pulis na merong hawak ng kaso dahil po sa pagpapakawala, sa nakabangga at hindi pag-impound ng sasakyan dun sa nakabangga sa kanilang magulang. Sige, Sir Rolando, Ma'am Nida, magandang hapon sa inyo. Gandang hapon po, sir. Sino magsasalita? Si Sir o si Ma'am? Ako po. Sige Ma'am, paano ba nangyari? Anong February 29 po, sir, pumunta sa libingan ng bayani ang mother ko. Okay. And then, dahil sa may libing noon si Quirino sa libingan ng mga bayani, pumunta siya ng gate 3 pero pinabalik po siya sa likod ng libingan ng mga bayani. Okay. Nandun po siya naghihintay ng sasakyan, jeep, Okay. pauwi po sa amin. Okay. Sa kasawi ang palad po, nabuntol po siya ng kotse ni Bilayo Michelle Lac. Bilayo Michelle Lac po. Michelle Lac. Lac. Michelle L. Bilayo. Opo. Okay. Ano po nangyari? Nagtumawag ng pulis? Ano po, conscious pa po ang mother ko dahil inassist siya po ng mga rescuer. Okay. Nadala po siya sa hospital ng Taguig Pateros and then may tawag po sa amin ng mother ko ay nabangga. Okay. Naibigay ng mother ko ang landline ng kapatid ko kaya nagpunta po ako kaagad. Sa hospital. Okay. Opo. Nakausap ko po siya. Okay. So, to make it short, nakuha po yung mga importanteng impormasyon tulad ng plate number. Opo. Tama. Kompleto, pati yung pangalan po nung nakabangga. Opo. Ang ginawa ng pulis natin na rumisponde o may hawak sa kaso, hindi ho inimpound yung sasakyan. Hindi po, kasi nung may kasama na po akong mag-assist sa mother ko, pumunta po ako sa police station, wala na po ang sasakyan at wala na rin po ang driver. Dapat ang sa patakaran kapag may nasagasa ang tao, matik, i-hold, kahit na hindi kasalanan ng driver, ang matik talaga, hino-hold yung driver for further investigation. And then, hino-hold yung sasakyan. And then, ididetermina ng investigador kung kailangan bang iakyat ng investigador yung kaso sa piskalya and then ang piskalya na magdedetermine na kung meron bang dahilan para iakyat ang kaso. Kasi may nabundol, may nasugatan. Sino may hawak ng kaso, ma'am? Si SPO3, Josephine Basig po. Ito na, Deputy Chief ng Traffic Taguig. SPO4 po siya. Sorry po. SPO4 Basig, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Ma'am, SPO4, magandang hapon. Good afternoon, sir. Live po tayo, ma'am, sa Radyo 5 sa Action TV. Sa Wanted sa radyo po ito, madam. Opo. Ma'am, bakit ho napakawalan yung driver na sa Hindi ko, sir, napakawalan yan, sir. Kasi yung biktima, sir, meron din pong sakit. Kasi yung kanya ay nabasag yung salamin. And then, nagsik po rin sila ng medical attention. So, tapos, dinala din po siya sa ospital. Sino po dinala sa ospital? Yung pong nakabangga? Ang nagdala po, yung tatay nung, sandali po Hindi. Ma'am, i-shortcut natin SPO4. Ang patakaran ho kasi, kapag meron pong sasakyan na nakasagasa, hinuhold po, ma'am, yes, sir. explain ko po sa inyo patakaran po, ma'am, kapag meron pong nasagasaan, ang unang ginagawa ng ating mga pulis ay hinuhold po yung sasakyan at ini-impound. Now, tanong, bakit ho yung sasakyan ay pinakawalan? Hindi po, sir, pinakawalan. Kasi yung driver po ay ninenervyos din po. Okay. Kung ninenervyos ang driver, di dapat sa ma'am, hindi siya nakatakas, dapat siya na nasa kulungan ngayon. Bakit ho wala siya sa kulungan? Teka, hindi, sandali po, sandali. Sige, bakit po? Sinong kakausapin natin? Okay. Si PO3 Antonio Sinampan. Teka muna. Sino bang kausap niyo, ma'am? Dito sa kasong ito, si SPO4. Hello, sir. SPO4 Basig. Opo. Ma'am, bakit niyo po ako pinapasandali? Sino hong papakiusap niyo sa amin? SPO4. Si Colonel Sancho Rodriguez. Yes, ma'am. Sige, SPO4, meron kayong gustong sabihin? Hindi po, sir, kasi yung yung driver po nung sasakyan, nagsasuffer din po ng sakit. Ngayon,
nag-ask po yung father na dalhin din po siya sa ospital. Okay. So since po yung ano, yung Ma'am, nagkakautal-utal na po kayo, madam. Tutulungan ko na lang po kayo para hindi na ho kayo mautal. Si Colonel Celso Rodriguez, pasasagutin na lang natin yung palagi natin nakausap diyan sa Taguig. Colonel Rodriguez, magandang hapon. Yes, good afternoon, Idol Rafi at sa inyong mga tagapakinig. Yung pong sagot ni SPO4 Basig, kaya daw po nakawala yung pong nakasagasa dahil ninervyos daw po at humingi raw po ng pabor na siya ay mapadala sa gamutan. At ang nag-request daw po yung tatay po nung suspect, yung nakasagasa. Now, ganun na nga siguro nangyari, pero bakit ito pati yung sasakyan ba pinagamot din sa ospital at nakawala din yung sasakyan? Yes, sir. Supposedly, dapat ang sasakyan ay in-impound at yung tama po yung sinabi nyo kanina na dapat arrested na yung Suspect. yung suspect natin, yung nakabangga. Opo. Ready for inquest kasi hindi naman natin alam kung ano mangyayari doon sa biktima. Opo. So, dapat hindi pinakawalan yun. Di ba, Colonel, sige, ninenervyos siya. At tama-tama naman, kasi pag suspect ka, pinamay-medical ka, di ba? Dapat pinamedical siya, tapos nakabantay yung mga pulis natin. Nung makita na okay na siya, tapos wala, malayo sa panganib, then dali na siya sa kulungan. Di ba ganun dapat, Colonel? Tama yun, Idol Rafi. Responsibilidad ng pulis na bantayan yung ating suspect. Kung sakali mga dinala siya sa hospital, kung na-hospitalize po yung suspect, dapat meron pa rin bantay at hindi talaga pagkakawalan niya. Yun. Okay. Thank you po, Colonel. Kasi po si SPO4 Basig, naawa na rin po ako. Baka atakihin ho siya sa nervyos, nautal-utal na ho sa pagsagot. So, Colonel, sasamahan po namin dyan sa inyo itong mga kamag-anakan ng biktima dahil A, para maituloy yung pagsampa ng kaso laban po sa nakasagasa, and then B, hilain po ulit yung sasakyan, maibalik po sa inyong impounding area. Ano po? And then C, ito pong si Josephine Basig, ipa-seminar siguro ito sa tamang pamamaraan sa pag-imbestiga po sa mga ganitong kaso. Di ho? Yes, Rafi, kasi itong si SPO Basig, actually, namumuro na to dahil marami nang may mga reklamo na dyan. Oh. So, titignan natin yung liability nitong si SPO Basig para sila natin kung masampahan natin ng administrative. Okay, namumuro na. Sir, alam nyo, sir, napangiti dahil po yung mga complainant nung marinig po yung inyong salaysay. Talagang mabuhay ho kayo, Colonel. Napakapatas nyo po na opisyal. Okay, sige, Colonel, sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan bukas para maumpisa na po natin yung pagsampa ng kaso dito sa namumuro ng si SPO4 Basig. Salamat po, Colonel. We'll see you tomorrow. Yes, Rafi, as usual, bukas ang ating tanggapan para sa lahat. Mabuhay ho kayo, Colonel Rodriguez. Thank you. Okay, narinig nyo naman po, ma'am, sir. Si namumuro na raw. Kaya gigil na si Colonel. Ito yung pagkakataon para mayari na talaga itong si Basig. Dapat lang po. Kasi hindi niya po kami inassist. One-sided po siya noon. Baka naman nalagyan. Sigurado po. Lapit sa mikropono, ma'am. Nawawala si ma'am sa mikropono. Sigurado po. Oh. Kasi hindi niya po kami ina-assist. Ina-assist niya po yung mga Yung mga suspect. Opo. Siguro baka may padulas na. Kaya para siyang nataranta. Meron nga po, sir, na info na doon sa loob ng opisina nila, may tumawag daw na general na palayain yung nakabangga sa mga. Tawagan mo ulit si Basig. Okay, SPO4 Basig, Madam SPO4. Pakitawagan na ulit si SPO4. Pero hindi binanggit kung Sino? Kasi nagtuturuan na po sila noon. Pumunta po kami ng gabi. Pumunta po sila ng gabi dahil ina-assist ko po ang mother ko dahil patay na nga po. Oh, I'm sorry to hear that. Patay na po ang mother ko. Okay. Ay, kiramay po kami. Maraming salamat po. Yung pong general, baka name drop lang po nila yun. Baka ginamit-gamit lang yun para pagkakitaan ito ni Basig. I can say that. Diretsuhan. Dahil kali na mismo kay Colonel Rodriguez, namumuro na. SPO4 Basig. Madam SPO4, magandang hapon po. Ano po, ma'am? Ma'am, kayo po ba si SPO4 Basig? Di ho ba? Opo.
Ma'am, huwag na kayo mautal kasi tinawagan na po namin si Kel Rodriguez, yung inyo pong Deputy Chief of Police. Namumuro ka na raw, ma'am. Namumuro ka na raw kasi ang dami raw reklamo laban sa iyo. Alam niyo ba yung SPO4? Sir, ganito na lang po. Kung ano man yung kwan, sasagutin na lang po. Kung ano yung kuwan, may pakwan. Oo. Alam mo, SPO4, namumuro ka na raw, inis na sa iyo, yung iyong official dyan, at ito na yung pagkakataon, the last straw that breaks the camel's back. Dahil nga po, masasampang ka na ng kaso, meron ka ng kalalagyan. Hindi ka bagay maging investigador po, Madam Josephine. Di ba, ma'am? Kasi kanina, ma'am, naawa na ako sa inyo, nautal-utal kayo, baka atakin kayo ng nervyos, kaya kinausap ko na si Kel Rodriguez. Sige, ma'am, ano yung panig mo? Pagbigyan kita. Sa ngalan ng patas na pamamahayag. Sige, bigyan niyo po yung inyong side. Bakit niyo po, hindi sinamahan yung suspect na ipamedical? Kasi yun naman po talagang patakaran, yung suspect, ipamedical, sabi niyo, ninenervyos, pamedical niyo sana, bantayan niyo pagkatapos medical dahil niyo sa kulungan. Ba't di mo ginawa yan? Sige, yan muna. First things first. What did you do Ganito na lang po, sir. Mas maganda po kung dito na lang namin pag-usapan sa opisina yan. Ay, hindi. Kasi mas maganda kasi kung... Hindi, ma'am, sa nandito sila. ngalan ng patas na pamamayag kasi inakusahan kayo na hindi nyo ginawa ng tama ang inyong trabaho at meron pang salita ang inyong opisyal na namumuro na kayo. Ngayon, pagkakataon nyo para klaruhin, ilinisin yung inyong pangalan kung meron man dapat na ilinis. Sige. Bakit hindi mo ginawa? Yung tanong ko, A, muna, dun sa A. Meron pa akong B. Ma'am. Kung ano na lang po yung kung ano po yung sa akin, na lang po. Ayoko po makipagtalo sa Di ma'am, lalabas na talagang masama kang tao dahil pinagbibigyan kita para makakapagsalita ka, mabigay yung side mo. Di ba? Kasi marami ng aligasyon against you. Don't na say anything, bahala na lang. Pagdating na lang dyan mag-usap-usap, ano ibig sabihin yan? So, ibig sabihin, guilty? Ayoko po kasi, sir, makipagtalo kasi unang-una, hindi nyo naman po ako kilala. Ma'am, hindi ka ko kayo kilala. Of course, I don't know you. Of course, thank you. Kaya nga po, gusto kita makilala kung anong klase kang investigador. At karapatan po namin malaman at gusto makilala dahil pulisyo kayo bilang pulis, dapat po kayo nang ninilbihan sa aming mga sibilyan. Kapag mayroon kami mga problema, kayo pong protektor namin. Now, I'm asking you bilang mga protektor namin, bilang taga-bantay sa amin, taga-tulong sa amin. So, I'm asking that question, bakit hindi mo ginawa yung inyong trabaho ng tama? Ginawa po namin yung trabaho namin. Meron po kaming may mga po usapan diyan na nakipag-usap sila sa kabilang parte, which is yun ay pinirmahan nila na kung makikita nyo ay both panig po ay nag-usap. Okay, ayun sige. Po, buti nga nagsalita ka. Sige, good pa. Sige, tapos? Meron po silang kasunduan na magkakaroon sila ng settlement. Ang nangyari lang po, hindi yung inaasahan nila na magagamot yung biktima po, ay hindi po yun ang nangyari. Okay. Sandali po ha. Okay. Ma'am, kaya raw pinakawalan kasi may kasunduan daw kayo noong suspect. Sige, sino magsagot? Sir o si ma'am? Ako, sir. Sige po. Madam Basig, before that, pumunta na yung inutusan ko dyan sa presinto ninyo, pero wala na yung sasakyan at wala na rin yung driver. That is the first time. And the second time, dahil gusto kong mailipat ang mother ko sa ibang ospital, pumunta ako dyan. Ako mismo ang pumunta dyan at kapatid ko, with the present ng brother-in-law ko, tinanong ko kung nasaan yung sasakyan at saka yung driver, wala na. Ang sabi mo, for humanitarian reason, kailangan niya ng medical attention. Ayun. Kasi sinasabi po na SPO4, kayo raw nakipagkasunduan. Hindi po. Hindi. Nakipagsunduan po ako dahil gusto ko nang mailipat yung mother ko. Ang kasunduan po namin ay ipapagamot yung mother ko, ililipat sa PGH. Pero hindi doon siya. Pero wala na po. Wala na po yung
suspect. sasakyan at saka yung Oh. suspect. Ma'am, bago makipagsunduan dapat, o sabihin na natin nakipagsunduan itong si Ma'am Nida, dapat to ma'am, nandiyan pa muna yung suspect at nandiyan pa yung sasakyan. Nga, gusto niya makipagkasunduan kaso wala na yung suspect at wala na yung sasakyan dahil nga sabi mo for humanitarian reason o for monetary reason, pakawalan. Baka monetary, hindi humanitarian. Actually, sir, papunta sila sa ospital. Nagkasalisi lang sila nung kabilang parte. Nagtuloy na rin sa PGH yung kabila. Okay, sige, sabihin na natin ma'am, for humanitarian reason, pakawalan po yung suspect, yung driver, dahil nga po nininervyos kanyo. Now, pati yung sasakyan, nininervyos din, kailan pakawalan? Hindi po sa ganon. Hindi po sa ganon. Bakit yung pinakawalan sa sasakyan? Sige, yung Hindi tao... po sa pinakawalan. Kasi po nakipag-usap po yung nakipag-usap kami doon sa father na kailangan after ng medication, babalik po sila dito. Hindi, kaya nga ma'am okay, yung sasakyan dapat inimpaw nyo. Doon sa tao, sabihin na natin, nagsasabi ka ng totoo. Kunyari, halimbawa, pananglitan, example, okay, sige, may sakit yun, ninenervyos, for humanitarian reason, in-hospital yun, and then later on, tumakas na. Pero bakit pati yung sasakyan nakatakas? Hindi po sa tumakas. Nakipag-usap na po yung father kasi wala pong mag-in-charge doon sa Ma'am, kung nakipag-usap naman, dapat po ma'am, okay, pero hindi nyo gagawin to. Mamaya, sa pagsasabihan kita, meron ka pa rin mali. Dapat ma'am, kung nakipag-usap, harap-harapan, nakikita nyo sana yung kanilang pag-uusap at pirmahan. Pumipirma sa harap, pumipirma itong si Ma'am Nida sa harap ninyo at pumipirma sa harap din ninyo yung pong kamag-anak ng suspect. Di ba? Dito po sila sa opisina nagpirmahan. May pirmahan daw po? Nagpermahan po kami na yun nga po, ililipat ko ang mother ko. Ayun, ililipat. Pero yung representative po ng driver, pero wala po yung sasakyan at saka yung driver dahil 2 times po akong pumunta doon. Okay, isa pa SPO4, tuturuan kita, makinig ka ng mabuti, makinig ka ng husto. Kayo pong mga pulis, ang inyo pong trabaho ay magsampa ng kaso sa piskalya. Kaya nga may kasabihan sa inyong mga pulis na bahala na si piskal. Okay, ang trabaho nyo po ay magsampa ng kaso at trabaho po ng piskal ay mag-decide kung yung kaso ba ay may merito. Okay? It's not up to you, it's up to the piskal. At yung aregluhan po dapat sa piskalya yan. Kung nagmamadali po yung mga suspect and victim na gusto mag-aregluhan, dapat po sa barangay. Okay? Hindi po sa pulis. Tandaan mo yan, ma'am. Alright? Tinanong naman po namin sila, sir, kung gusto na Sana nilang ma'am, kung sa aregluhan, tinawag niyo po yung barangay kasi it fits the barangay, yung ganong klaseng sitwasyon na naukol nga talaga sa barangay yung ganong klaseng aregluhan. Hindi yung dapat sa kapulisan. Ang pulis po, tagasampalan po ng kaso. Di ba? Wala naman nakalagay doon, peace and order and areglo. Di ba? Tingnan mo. To serve and to protect. Wala naman nakalagay doon, serve and protect and to areglo. Meron ba doon, dugtong, na to areglo? O to serve and protect and fix? Wala naman, di ba? Sila po ang nakipag-usap sa kabilang parte. Wala po kaming involvement doon. Kami lang po ay namagitan Anyway, kung ano po yung napagkasunduan nila. Okay, sige, pinagpipilitan niyo po, nakipagkusunduan sila. Sinabi din po ni Ma'am Nida na hindi raw, nung makikipagsunduan sila, i-request nila para malipat yung pasyente. Opo, yun lang po. Pero wala na raw po yung wala na raw po yung mismong suspect. Dapat yung suspect mismo ang nandoon. Okay? Ang umarap po doon ang nagkuhan po sa kanila, ang umasikaso po yung asawa. Sino po yung general na tumawag? Ma'am, may tumawag daw po na general. Sino po yung general na yon? Tumawag sa inyo? Sino po yung general? Pwede yung mabanggit? Hindi ko po alam kung sino po yun. Okay. But anyway, ma'am, marami na kayo mga pagkakamali in the past. Yan po mismo ay galing po kay Colonel Celso Rodriguez. Namumuro na raw po kayo. Okay, so ito po, purong-puro na kayo. Sasabog na yung pagkakapuro nyo. Maging kapipuro na kayo siguro later on. Okay, ma'am? Ma'am Josephine, salamat po sa pagbigay niyo ng inyong panig. Ano po, ma'am Josephine? Salamat po. Magandang hapon po sa inyo, ma'am Josephine Basig. Okay? Sige, sir, ma'am. At least, inamin po ni Colonel Rodriguez, yung kanyang amo, ay yung kanyang hepe, na namumuro na talaga. At dito na siya na bingo. Dito siya na bingo. So, madali na ito. Madali na masilo ito. Kasi meron na mismong confirmation sa mga hepe niya, sa hepe niya, na talagang may kalukuhan itong pulis na ito. Sige po ma'am, sasamahan namin kayo doon para maisampa ang kaso doon sa suspect
And then, si SPO4, masampahan din ang kaso. Opo. And then, yung sasakyan, pwede yung hilain yun. Pabalik. Thank you po, sir. Thank you po. Bukas na bukas din ho. Sasamahan kayo ni Jana. Salamat po, ma'am, sir, sa pagpunta. Nakikiramay po kami. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po. Be sure to come back. Use 5 everywhere. Copyright 2016.